Hello, magandang gabi po. Dito naman tayo sa bagong topic. Ang bagong topic natin po ay Martin Romualdez, State Witness? Di nga. Lorena Benito, good evening, Dr. Toto. Paano mangyari ang isang pinaka-guilty maging state witness? Sabi ng mga Cebuano, wa ka kuya pidong. O ikaw, magboto-boto tayo, mag-comment kayo. Okay na ba sa inyo na maging state witness si si Romualdez? Nako naman to si Romualdez eh. It's a joke. Okay? Sino ba maniwala dito na papayag kang maging state witness siya? Alam mo, habang nagbablog ako ngayon, itong katarantaduhan na ginawa ng ICI. Bakit minanatili ninyo na hindi ila-livestream yan? Ang ibig lamang po sabihin yan ay kung hindi ayaw nyo ila-livestream, may tinatago kayo. Kung hindi ayaw nyo ila-livestream, na-confirma na kanina na may tinatago nga. Bergie Piquero. Dahil pala testigo sila ni Martin Romualdez, hindi malalaman tuloy. Hindi natin alam kung ano mga tinanong doon. Ano mga klase nito sir? Anong klaseng ito? Alam ko naman, hindi magtatanong ng mabigat na tanong yung mga panel dyan na members, pati yung dati kong professor na si Justice Reyes. Nako. Ngayon, ito naman, pag-usapan natin. Sinabi ng Malacanang na baka daw pwede maging state witness si Romualdez. Pero ngayon, ipaikat natin to. Yeah. Wala raw siya. He did not steal anything. I stole nothing. So siguro masarap siguro kakantahin siguro ang kanta Ruth Stair. Hello po, tsaka Pastor Rodi Rabi. Pastor, bigyan mo ko ng isang magandang salita hango sa Biblia na para ididikit natin kay Romualdez. Pero meron ako naisip na kanta para sa kanya eh. Siguro, paborito niya siguro si Engelbert Humperdinck eh. Tang, 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 tang. I who have nothing. I who have no one. Adore you. And let me say, I did still nothing at all. Ay, nako. It's a big joke. You're the biggest joke. Ha? Mr. Romualdez, you're a very big joke. Pastor Rodi Rabi, bigyan mo ko ng isang magandang salita galing hango sa Biblia. Patungkol sa mga kwan. Ano bang Pastor Rabi? Ano ba yung hanapin ko rito kung ano yung salita na kwan? What does it profit a man if he wins the whole world yet loses his soul? Mark 8:36, King James Version.
Pwede rin sa Matthew 16:26. Sa Mark 8:36, King James Version, sabi, "For what shall it profit Martin Romualdez if he shall gain the whole world, the whole flood control, and loses his soul?" Ito naman sa Matthew 16:26 version, "For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" Ba? Ang tanong dyan, magkano ka? Magkano ang kaluluwa mo? Mr. Romualdez? Magkano ang kaluluwa mo? Magtitistigo pa, ka Kuya Pe. Grabe tong waray-waray na ito Binigyan mo ng kahiyan ng kabuong mga waray sa ginagawa mo? Ano? The worst waray, the most magnanakaw waray of all time. Grabe. Style panahon ni Duterte, nung pumunta si Duterte sa Yolanda, andun din siya pero huli pa siya dumating. Nauna pa si Duterte sa Yolanda nakarating. Para lang nga ni Bongbong kasi mga kamag-anak ni Bongbong sa Tacloban ay nalunod. Marami. Siyempre, kabila ng dugo ni Bongbong, waray. Kabila, Ilocano. So, pwede siya matawagin Warakano? Waray at Ilocano? Warakano? Okay. Sabi ni Rootster, "I surrender it. All I surrender. May Lord Jesus Christ all my sins." Si Josel Rose, "Witness ang pinakakawatan." Pero ito, pag analysein natin, pwede ba siya maging state witness? Yan tarong. Pwede ba siya maging state witness? Base sa nakita natin, base sa mga testigo so far na nakatistigo, sino ang titistiguhan niya? Laban kanino ang kanyang testimonya? Laban kay Bongbong? Pwede. Sige, tanggapin natin siya maging state witness kung laban kay Bongbong. Mr. Clean. Mr. Clean ka ba? Tambaluslos? Ang mukha mo pa lang, tambaluslos, hindi naman pagkatiwalaan. Ang mukha mo, talagang mukha ka magnanakaw. Parang tigre, nakakain ka na kung ano. Grabe yung mukha nito. Without, fair lang ako tumingin sa iyong mukha. Di ko alam kung bakit ka sinagot ni Yeda. Hindi ka naman gwapo. Yeda, asawa mo, pera lang hinahabol. Congressman, woman, ginawa mo sa congresswoman. Ibig sabihin, under desaya ka. Pasensya ka na. Tambaluslos, di ka talaga gwapo. Ngayon, paano ka kayo mag-state witness? Kailangan patunayan mo una. Roadster, anong unang dapat patunayan para maging state witness? Sabi ni Abistia, pwede pala maging state witness. Akusado, tama ka sir. Kung state witness siya against BBM. Yeah, BBM. Pigilan mo ito. Ituturo ka nito. Tama ka, Dr. Sabi, Dr. Kausing. Ang sabi mo, walang mabibilanggo sa ghost flood control. Ito na. Paano mabibilanggo? Yung pinakamalaking magnanakaw ay magiging state witness? At siyempre, utos ni BBM. Susundin ng ICI na patago. Ito, nakita nyo na. Ito ang dahilan kung bakit ayaw nila i-live stream ang mga tanungan sa loob ng ICI.
Ano kaya tinanong sa kanya? Ngayon, bago natin tatalakayin, balikan natin, sariwain natin anong mga akusasyon ang pinakamatindi laban sa kanya. Hindi nawawala sa akin ang akusasyon ni Orly Gutesa. Sinabi ni Orly Gutesa na siya noon ay nagtatrabaho kay Saldico noong December 2024. Si Gutesa noong araw na yon ay isang retiradong Marine officer. Tapos, ang stasyon niya sa pag-duty ay nandun siya nagre-report sa bahay ni Saldico sa number 28 Ladybug Street, corner Dragonfly. Pag tinignan mo sa Google, yung lugar na yan ay parang clubhouse ng Valle Verde 6. Ganun kalaki ang bahay niya. Clubhouse kalaki. Kaya maraming pera doon binibigay. Sabi ni Orly Regal Gutesa, 3 beses makapag-deliver sa bahay ni Saldico ng maleta. At ang laman ng bawat maleta ay 48 million. Grabe. Nahulaan na ni Pastor Rudy Rabi. Kung ano mangyari dito, mahulaan na. Absuelto to siya kasi BBM. Bakit ka ngayon ang tapang mo lumabas? At ang kasunod na tanong, bakit kung si Saldico hindi na uwi? Okay, tuloy natin ang kwento ni Orly Gutesa. So ngayon, nang nagtrabaho si Orly Gutesa, ang pinakamalaking nahatid dyan, sinabi niya, ay si Congressman ng Benguet na si Eric Yap. Ang dinala ni Eric Yap sa bahay ni Saldico dyan sa number 28 Ladybug Street, corner Dragonfly. Doon sa loob ng Valle Verde 6 ay 28, 30, 46 na malita ng pera. At ang mga pera ay binilang isa-isa ni John Paul na taga Pangasinan. Na nang nag-asawa sa Pangasinan, niregaluhan niya ng Ford Mustang ang kanyang misis. Grabe. Ang isa ng taga-basa dyan ay si pangalan. I-search natin, i-search. Si Mark. Ayan. At tagabilang nakita pa ni Gutesa na si John Paul Estrada pala, tsaka si Mark Texay. Na si John Paul Estrada ay nagbibilang ng pera isa-isa. Kinukuha sa malita. Chinecheck. At saka si Mark Texay. Sabi ni Gutesa, kapag duty kami sa basura,
kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap ni na Mark at Paul. Yan. Pag sinabi basura, iyan ng malita ng pera. So, ibig sabihin, nakita ni Gutesa. Yung sinabi niya, nakita niya yung pagbilang at nabigay pa niya ang lahat ng mga detalye. Ibig sabihin po, A1, nagsasabi siya ng totoo. Walang kaduda-duda. Napakataas ng uri ng testimonya. Pag inupo ko yan kung akong abogado, nako, katibayan na yun. Tingnan natin. Gusto ko na marinig yung ano eh. Gusto ko marinig yung ulitin muna natin, sariwain. Kasi sa lahat ngayon ng mga testimonya so far, maliban sa records ng Kongreso at records ng House of Representatives na magpapakita na siyang speaker kung anong ginawa niya, ito po, sariwain natin yung sinabi ni Gutesa sa kanya. Ito, hindi niya sinagot ito isa-isa eh. Yan, si Gutesa. Manatili ka muna nakatayo kasi nunumpa ka. Aminin mo na, Mr. Romalis Tampi. Paki-raise your right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat. Take your seat, please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kaninang ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, Your Pwede Honor. mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. Katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ipinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? You may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak
apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkus ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura,
Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na akong hindi ko makita na putol na siya. Kita nyo ha? Matindi. Nais ko lang i-share. Sa mata po ng husgado, yung sinasabi niya, nakita niya. Personal nakita. Proof beyond reasonable doubt na po yan. Una-una kasi detalyado ang kwento. Kaya, mahirapan dito si Romualdez maging state witness. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Hindi naman reaction ni Quadro ni Bago Hindi ibaba nakatira. ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico. Siya mismo ha? Siya mismo. Mataas na uri ito. Hindi ito matitibag sa husgado. Sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Patay ka. Ito po, Speaker Romualdez, hindi mo nasagot ito eh. Mackenzie Street, Taguig. Teka mo na, ang sinasabi rito ni Romualdez, nung time na yung December daw, ay nagpa-renovate daw siya sa bahay niya. Pero at least, inamin niya na bahay niya. Patay na siya. Ngayon, nag-renovate. Bakit? Ang tanong, kung nag-renovate ba, may mga construction workers, hindi ba pwede makadeliver ng pera? Ang tao talaga mahuli sa mga isda mahuli sa bibig eh. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez Patay. at sa bahay ni Congressman Saldico. Patay ka talaga, Romualdez. Hindi ka pwede maging state witness. Ikaw dinideliver ng pera eh. Dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo. No? Lalo pa na-confirm, pinakita. Alam na, kilalang-kilala ni Orly. Yung mga taong pinapakita ni Senator Lacson. I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Well, confirm! Yun nga po, Your Honor. Confirm din ni Bryce. Yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul
Empleyado nito. John Paul Estrada. Es- John Paul Estrada. John Paul Estrada, di ba? Taga Yes, Your Honor. Manawag, La Union. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, na ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Romualdez. O yan paano mo i-deny yan? Grabe, detalyado. Paano mo i-deny yan, Speaker Romualdez? Paano ka magiging niyan? Magiging state witness? Most guilty ka eh. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your Honor. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng 1 linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng 1 linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcolita, short Yes. interjection. With the permission of Senator Marcoleta. Thank you, may Mr. proceed. Chair. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty, nagro-rotation basis yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at pahig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya, yung mga susunod na tanong, okay? Oh, okay lang. Okay lang. Sige, boss. Meron Nahiram lang pa naman namang- ako sa iyo. Go ahead. Meron ka pa namang 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung 2 tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tiksay. Mark Tiksay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcolita. Kilala ni Henry Alcantara. Mr. Gutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung
mga basura doon sa bahay, wala na kaming ano noon, Your Honor. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdideliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bagong nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Nantinara, bahay ni Michael Yang. Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, sa diyan sa Malacanang. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon. Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating bahay. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Yan? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yon? Kasi doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Ngayon, sinasabi mo meron kayong chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? During the time nung nandun pa ako, Your Honor. Mr. Chair, salamat po at baka meron po pong Thank you. gustong Yeah, itanong ating may mga kasama. papakita pa ako isang litrato pa. No? Identify mo lang siya. Confirm. Sino yan? Mark Tiksay. Mark Tiksay, Your Honor. Kilalang kilala. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa'yo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, Engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Tiksay ito? Mark po and Paul, karaniwan po. Okay. Thank you. Thank you, Senator Marcoleta. Wala, konfirmado. Mr. Chair, may tatanong lang po kung Yes. with the permission of Yeah. Okay. Aba, si Axie Ayes, Senator Congressman. Marcoleta. Mr. Orly, Senator. sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Tama po ba? Based doon po sa level nung malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan kung 3 times a week ang sinasabi ninyo ang delivery? Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Grabe, Hindi naman po every week or monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo, now 1 minute. Isang tanong na lang. Sige, okay. 2.2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po, yung time ko lang yan, nung panahon na Pasidid na-identify ko ko si magkwento. Congressman Yap, Your Honor. All right. Maraming salamat po. Thank you. Yung paghalimbawa mo, kaya mo ginawa dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na idine-deliver na doon sa Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita minsan, mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, Mr. Gutes, pangkaraniwan, 15 to... 15 to, Your Honor? Yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang kay Congressman Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga yung ganung kabalk Okay. yung balita na yun, Your Okay. Honor. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito. Medyo mahaba pa nga di ba?
Naalala mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo. Yes po, Your Na Honor. may petsang September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Yes po, Your Honor. Napansin ko kasi nung pinakinggan ko yung tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung paragraph 30 na kung saan paragraph binabanggit 30. dito yung Ano yun? DPWH Region 1. Chinek ko talaga kaninang umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o... Paragraph 30. Your Honor, talagang hindi ko po nabasa Orly dahil masyado Vizcaya. na pong mahaba Orly yung ano ko. Vizcaya. Yung binabasa ko po. Hindi nga, sabihin mo na Matindi nagkamali itong ka lang, hindi mo paragraph sinasadya. 30 na hindi nabasa. Hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasulat. Baka nakalimutan pong ilagay, kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... ito, sorry. Nagkamali po ng page. Ito po, 30 po sa Region 1. Meron pala. Region 1, Oo nga, 30. nandito yung Bongbong Marcos. paragraph Ilocos 30. DPWS Region 1. Yes po, Your Honor. Pero nung checking ko yung transcript, Wala. hindi mo binasa ito. Opo, yes po, Takot Your Honor, kay kasi Bongbong Marcos. mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang 37. Eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Kaya lang ako nagtataka. Sinadya talaga. Kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang? Hindi po, Your Honor, kasi napatigil na po ako noon nung... Hindi nga, sa dulo sagutin mo. Nagkamali ka lang. Hindi po, Your Honor. Hindi po ako nagkamali. Ano nga? Sinadya mo? Hindi po, Your Honor. Bali, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na po mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka, nung pagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Hindi mahaba pa yan eh. Nalaktawan mo siguro. Yes po, Your Honor. Yeah. Para maliwanag lang. Oh, Hindi gusto ko lang sinadyang maliwanagan pinatik- kasi Yeah. nabanggit ko na kanina na naimungkahi ko na sana'y tawagin din si Governor Chavit Singson. Baka ka kung may connecta doon sa ano mo, baka ka kung sinadya mo. Yan Ngayon po kung yung sasabihin Ilocos mo, Norte. nagkamali ka lang, tatanggapin ko yon. Your Honor, hindi po ako nagkamali. Naano na po, hindi lang po nabasa. Okay. Salamat, Mr. Chair. Ang susunod po ay si Senator Risa Hontiveros. You may have the floor. Problema lang, hindi na binanggit yung paragraph 30. Salamat po, Mr. Chair. Isa munang follow-up question kay Ginoong Guteza. Paano niyo po nalaman na bahay yun ni Michael Yang? Kasi dati po, may mga security po na kasama na ko na dati is doon po yung bahay ni Michael Yang eh. Mga security na dati niyong kasama na nung panahong iyon ay security ni Michael Yang, nung panahong bahay niya yon. Yes, Your Honor. Okay, salamat po, Ginoong Guteza. Ngayon, Mr. Chair, narinig natin kanina yung testimonya ni Yusek Bernardo na USEC for Regional Operations for Visayas NCR and Region 4B. So, hindi na po nakakagulat kung yung modus operandi nila sa Bulacan ay ginagawa rin sa ibang lugar na sakop niya. So, tuloy ko po yung pagtatanong tungkol sa ghost projects dito sa NCR, particular sa Quezon City. Mabuti pong marinig mula sa DPWH na ina-actionan na rin ng department ang mga opisyal nito sa ibang lugar. Pasensya lang, may nagsabotay sa atin anyway, naputol nga kanina. Pero at least, yun na rin yun ang buod niyon. Gusto ko lang balikan yung paragraph 30 na binanggit na ni
Marcoleta, pero nakalimutang basahin ni Orly Diskaya para maputol, may i-connect natin sa iyan po. Ang hirap naman po tanggihan. Kumbaga, kung totoo itong nakalagay sa paragraph 30 ni Diskaya, ito po ang malamang na maituturo ni Tambaluslos kung siya ay magtestigo bilang state witness. O ano yung paragraph 30? Babasahin ko na lang po. Sinasabi sa paragraph 30, sa mga pagkakataong may delivery ng malita ng pera sa bahay ni Congressman Saldi, ko sa 28 Ladybug Street, Valle Verde, 6, Pasig City, ang tumatanggap at nagbubukas ng malita ay sina John Paul Estrada at Mark Texay. Sila rin ang nagbibilang ng pera. Ang karaniwang laman ng malita ay 48 million hanggang 50 million. Ay, nawala na naman ako. Naputol na naman. So anyway, last na ito, last. Ipakita lang natin yung yung paragraph 30 na affidavit. So ito yung affidavit ni Carly Diskaya. Hanapin natin yung paragraph 30. Ito, paragraph 30, basahin ko ha. Basahin ko for all of you. Yan. Nagbabasa nyo ba? Nakikita nyo? Yan, paragraph 30 na nawala. Sabi din sa paragraph 30, yan, paragraph 30. Sinabi, bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pundo na nakalaan sa mga proyekto, sinabi ni Carly Diskaya, pilit at matapat naming sinunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works, na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakasisigurado kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami na babayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing at naayon sa design ng DPWH. In-assist at in-inspect ng DPWH ang bawat proyekto ng base sa natatapos na parte ng accomplishment. So napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdulot ng maliit na kita pagkalugi sa ilang projects para makabawi. Dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. So taliwas sa mga lumalabas ng impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects at masugid kami ng inspect sa lahat ng aming natapos at projects. Handa po kaming tumistigo
at na walang pilit kusang loob ni state witness at sasabihin sa lahat ng na nangyayaring katiwalian. O hindi ata ma-download to 8 of 9. So, ito na ang ibang page. So, 33. Handa na po kami. Number 34. Kami po ay lubos na umihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee. Okay. Yan ang pinirmahan ni Chichara Rowena si Diskaya at saka si Pacifico Kerly Diskaya. So, ang naging importansya lang yan doon ay hindi nakalimutan niya, hindi nabanggit. Okay. So, diyan na tayo ngayon. Balik na tayo ngayon kay Saldi Diskaya. Sa Saldi ka kay sino to? Kay Romualdez. Ladies and gentlemen, kung ako tanongin niyo po, matindi po yung ebidensya laban kay kay Romualdez. Yan, gusto niya mag-state witness. So ngayon, ang sinabi niya na siya state witness, si Noel Clemente, magkano bayad sa'yo, Noel Clemente, sa pagbablog mo rito, pag sumagot ka? Sabi niya, sinungaling mga Diskaya. Ay, nako. So ngayon, gusto nila gibain yan para maidiin lang doon sa mga contractors. Yan naman ang plano talaga nila. Tapos mawawala sa liabilidad si Romualdez at saka si Bongbong Marcos. So ngayon, ang kailangan lamang po para maging state witness ay kailangan hindi ikaw ang pinaka-guilty. So matanong natin, isa-isay natin. Sa tingin nyo ba, sana narinig nyo kay Gutesa, yun ang pinakamalakas so far na ebidensya. Sa narinig nyo, si Romualdez ba, hindi ba siya ang pinaka-most guilty o hindi? Pag sinabi mo hindi siya pinaka-most guilty, sino pinaka-most guilty? Ang sagot ko dyan, si Bongbong Marcos. Idol ni Noel Clemente, si Bongbong Marcos. Yun na nga yun, yung pag-deliver na sa Aguedo nung huling delivery para malapit na kay Bongbong. Kita mo, sa 46 na maleta, 11 ang kinuha ni Saldico. Ang 35 pinadala sa bahay ni Romualdez. Bakit 35? Malamang po, yung 20 kay Bongbong Marcos, yung 15 kay Tambalusos dalhin. Yan po. Yan. Kaya kung pananakot ata ni Romualdez kay Bongbong Marcos, huwag mo ko ihulog, ha? Huwag mo ko ihulog. Mag-state witness ako. So, ibig sabihin, kung hindi siya pinaka-guilty, sino? Walang iba, kundi si Bongbong Marcos. Oh. Tapos, paano ngayon yan, Romualdez? Pero kung siya ang pinaka-guilty, Leonard Lee Locson, magkano binayad sa iyo ni Romualdez? Galit na galit ka, Leonard Lee Locson. Ngayon lang kita nakita rito, Talagang hinanap mo yung vlog ko, para ka lang depensahan mo si Bongbong Marcos? Depensahan mo si Tambaluslos? Ngayon, kung hindi siya pinaka-guilty, sino ang pinaka-guilty? Si Bongbong Marcos. So ngayon, alam nyo,
ang pangalawang requirement bago ka tanggapin magiging state witness ay kailangan aminin mo muna. Ibig sabihin, umaamin na si Tambaluslos. Kasi bago ka maging state witness, dapat aminin mo muna na may kasama ka sa kaso. Kasama ka sa pagsakrimen. Inaamin ko. Ganun po mangyari sa iyo. Kaya, paano ngayon mangyari dyan? Sabi naman ng asin, ang magnanakaw ay mapagsamantala, madaling magkunwari, madaling makilala, balat kayong ginagamit kahit hindi sa pirata, magnanakaw pa rin ang nakikita sa kanya. Yan! Magnanakaw ka talaga, Martin, kang tarantado ka. Ha? Kaya, Leonard, magkanong kumita ka na ba? Malapit ng Kinsinas. Bukas, Kinsinas na. May kitain ka na naman. Kinsinas katapusan ka kumikita, no? So, Ferdinand Sanoan, good evening po. Attorney Engineer Toto Tirador. Okay. Si Noel Clinty, at least humarap sa mga sa mga investigasyon. Humarap kasi hindi naman naka-livestream. Kaya iniimbento yung ICI na para kay Martin Romualdez. Grabe ka. So, Kisuna yan, naputol pa ako kanina. Andrea Guico, watching from Singapore. Mercado Cathy, ang kapal na mukha ni Tamba at gusto pang maging state witness. Sa bahay mo na idinideliver ang pera at ilang beses pa. At naniniwala ako kay Marine Sergeant Gutesa. At alam niya ang exact address mo. Huwag mong gawing tanga ang taong bayan. Tama. Hindi tanga. Tama. Tama, ikaw ang nagnakaw. Jenny Bumagat, baliktad na talaga ang batas sa bansa natin. Kung sino pang mastermind sa flood control ay gagawing state witness only in the Philippines. So, si Lipio po official, pa-shout out po, attorney, from Libak, Sultan Kudarat. Wow, mga kasimanwa ko sa Libak, sa mga Paruhinog, Bigas family. Rodi Rabi, Dr. Kausing, walang mangyari sa ICI. Talagang walang mangyari. Kita nyo na. Nung klaseng testimonya yon, hindi nakikita ng bayan. Kung mga tanong, mga malalambot na tanong pagtanong. Salunga Sakal, malupit si Saldico at Romualdez. Lipio Pisal, magandang i-content. Martin Romualdez versus Cheese at Saldico. Yeah, sa sunod na yan. Rajak, Nasaludin. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Toto, di-divert ang issue. Hindi pata sa pag-isip. Yung nga, magda-divert sila ng issue doon na naman sa farm to market roads. Tsaka Duterte. Maswerte ngayon. Nano kayo ngayon? Nagulantang kayo ngayon. Nanalo si Duterte sa issue na palayasin si Attorney Karim Khan. Nako. Tapos Lipio official, dapat tell all. Top to bottom, Martin Romualdez. Rudy Rabi, hanggang Saldico lang. Gagawin nila pong sacrificial lamb, ialay nila sa altar ng walang katarungan. Ito si Saldico. Talagang ganun mangyari sa kanya. Tapos mag-seek siya ng asylum doon. Tapos hindi pa ma-extradite. Bibili siya ng citizenship. So, Mr. Romualdez Tampi, aminin mo na. Edgardo Nasien, Dr. Toto, good evening po. Cardo sa Bukid, hanggat walang bitay sa mga kurap, Pinas, paulit-ulit lang mga yan. Roadster, magbubukingan sila sa ila, pangluot sa kaban, economic deficit, kadaghan. Okay. Tamba and BBM will be cleared on this anomaly. God will punish them. Sabi ni Martin Luot King. Martin Luther King. Martin Magnanakaw King.
Magnanakaw si Martin. Si Martin ay magnanakaw. Magnanakaw si Martin. Magnanakaw si Martin. Magnakaw si Martin. Magnanakaw si Martin. Magnanakaw si Martin. Bisja, pwede pala maging, ayan. Rothstein, I surrender it all. Tapos Rudy Rabi, I tell the truth and the truth shall set you free. Yan ang magandang saying, yan ang magandang sayings from the Bible. Okay. Si Virgie Piquero, ang mastermind sa Nakawan, gawain state witness only this administration. Kung saan ka makakita? Kung sino pa mastermind, siya pang state witness. Anong klaseng itong buhay ito sa Pilipinas? Sino ulit ang best friend ni Saldico? Sino? Tanong natin kay Leonard Lilacson. Sino ang boyfriend? Best friend ni Saldico. So, yan po ang natin. Ha? Ayan ang Anolfo Iscame. Good evening, Doc Toto. Mabuhay po kayo, Doktor na Tirador. Perne Pinto, okay. Good evening. Tapos si Mercado Kati, sino ang bubo? Ikaw, it's better to keep your filthy fucking mouth war. Say, okay. Hanggang dyan na muna tayo. Isang oras na tayo eh. Kasi si Martin magnanakaw. Okay, matapos. Maraming salamat po sa lahat. Romualdez Tambi, aminin mo na ha. Si